Hello guys, siguro mga 4 months na mula nung ginawa ko tong vlog ng Gadget Syndrome, di ba? Sabi ko nga sa inyo, ginawa ko tong vlog na to para magkameron ako ng dahilan sa asawa ko para bilhin ko yung mga gusto kong mga gadget. So, ang dami ko nang pinakita dito guys na mga gaming handheld, mula sa mga mura hanggang sa mga pinakamalalakas na mga gaming handheld. Pero ito guys, pakita ko sa inyo yung statistic ng aking channel. Mapapansin nyo dito na ang pinakamarami talagang view dito ay laging Steam Deck. Pero ang Steam Deck guys, like ko rin naman sinasabi to na underpowered na to kung i-compare mo siya sa mga gaming handheld ngayon. Kamukha nitong ROG Ally X, itong MSI Clona 8AI, or itong Lenovo Legion Go S na Z1 Extreme. Kahit nga dito guys itong Nintendo Switch 2. And mapapansin nyo rin guys sa comment section ng mga vlog ko kapag may na-upload ako na bagong gaming handheld, hindi mawawala nyan guys yung comment na Steam Deck pa rin. So sa mga hindi nakakaalam guys kung bakit ba laging Steam Deck ang sinasabi nila, so ito guys papaliwanag ko sa inyo sa video na to. Let's go! Let's go! Siyempre guys, ang pinakaunang dahilan yan ay yung SteamOS. Kasi guys, ang Steam Deck is powered siya ng SteamOS. So hindi siya powered guys ng Windows. So ang SteamOS guys is Linux based. Kaya napaka-seamless nito at syempre, user-friendly talaga siya. Unang-una nga guys, ang magugustuhan nyo dito ay yung kanyang sleep mode. So pag in-sleep mo to, tapos pag in-open mo siya, o diba, ganun lang siya kasimple. Ito guys, Windows gaming handheld to. Itong MSI Clo, which is ito yung pinakamalakas sa lahat ng handheld na nandito. So naka-hibernate siya. So kapag ka-inopen mo siya, tagal, di ba? Ilang seconds na. Nasaan muna natin? Habang hinihintay natin siya mag-boot. Tapos, swipe mo pa siya, papasok mo pa yung password mo. Yan, minsan magkakamali ka pa. Yan, so nandito ka na ngayon. Tapos, saka ka mamimili ng mga games mo. So, hindi naman talaga ganun siya katagal. Pero, syempre, ayaw natin ng hassle Ayaw natin ng problema. Kaya, itong Steam Deck kasi guys, again, pag in-off mo siya, o in-sleep mode mo siya, pag in-on mo ulit siya, o diba, nandoon ka na kaagad. So pwede ka na agad maglaro. Ito Nintendo Switch 2 to So pag open mo sa kanya guys, yan, pwede ka na agad maglaro. Hindi ka mukha guys sa Windows na handheld device. Ang dami pa guys sa etsubureche bago ka makapaglaro. Kaya minsan talaga guys, nakakatamad talaga magdala nito. Pero kung iisipin mo, no, ilang segundo lang naman yung delay niya. Hindi naman siya umabot ng 1 minuto. Pero hassle pa rin talaga yun para sa karamihan. Kahit naman sa akin, hassle pa rin talaga yun Hello guys, meron nga pala ang collection ng 20,000 mahigit na retro games na pwede mo guys malaro sa mga unburned devices mo, Android, PC, laptop o PC gaming handheld mo, basta alam mo lang tong gamitin. So pwede po ito guys i-avail for only 199 pesos kung download lang. Or pwede rin natin siya guys samahan ng 128 gig na memory card for only 999 pesos lang. So kung gusto mo to guys i-avail, so hanapin mo lang ako sa FB Gadget Syndrome. So lahat guys na mapagbebentahan yan ay mapupunta sa Gadget Syndrome Foundation para makabili tayo guys ng mga susunod na handheld na i-review natin. So balik na tayo sa pinapanood mo. So pangalawa guys na dahilan ay sobrang highly optimized guys ng Steam. Dahil nga guys, gawa to ng Valve, at yung Valve guys, siya rin yung nagbebenta ng mga games dito sa Steam. So kung matagal ka na guys naglalaro sa PC, alam mo na ang Steam games ay isa sa mga pinakamatagal na nagbebenta ng games talaga. So high school pa lang ako guys, meron ng Steam. At syempre guys, ang Steam OS ay laging updated at laging optimized yan para sa hardware nito. Kasi guys, sila yung gumawa mismo nitong hardware, which is itong Steam Deck. Tapos yung OS guys, sila rin yung gumawa. Tapos sila rin guys yung nagbebenta ng games. May compare nga rin natin yan guys dito sa Nintendo Switch. Syempre, yung Nintendo, yung gumawa nitong Nintendo Switch 2. Tapos yung OS nito guys, sila rin. Tapos yung mga games nito guys, sila rin yung nagbebenta. So sobrang optimized talaga nun. Hindi ka mukha nitong ibang mga handheld dito. Halimbawa itong ROG Ally X na to. So syempre, yung device mismo, ang gumawa nito is Asus. Pero yung OS nito is Windows OS. Syempre, gumawa nun Microsoft. Tapos yung mga games guys, bibili ka sa Steam, sa Epic, sa Ubisoft, or kung san-san pa guys na mga developer talaga ng mga games. So hindi ka mukha nito guys, talagang sila lahat Sila yung hardware, sila yung software, sila na rin guys yung nagbebenta ng games. And usually guys, yung mga games talaga na ginagawa ngayon ay ina-adjust talaga nila yan para gumana sa Steam. Kasi guys, mayroong tinatawag na deck verified. O ibig sabihin nun, yung game talaga na yon ay talagang highly optimized para dito sa Steam Deck.
So kung mapapansin nyo guys, yung Nintendo Switch 1, ito meron rin ako dito. And syempre itong Nintendo Switch 2, di ba walang mga settings masyado dito. So ang nangyari dyan guys, yung mga games, yun yung nag-a-adjust para dun sa device. So usually guys, pag may mga ginagawang game, ay ino-optimize nila yan guys para gumana sa Nintendo and syempre dito sa Steam. Kaya guys, yung NBA 2K25 ay 30 FPS lang siya kasi guys, in-optimize yun para dito sa Nintendo Switch 1. Diba? Sabi ko nga sa inyo, hindi kasalanan guys nung hardware nitong Nintendo Switch 2 kasi kayang-kaya naman ito yung 60 FPS. Pero guys, ginawa nila yung NBA na 30 FPS para siya guys gumana dito sa Nintendo Switch 1. Kasi syempre marami ka nga namang mabibentang games dito sa Nintendo Switch 1. Kaya yung game mo dapat ay ina-adjust mo para dun sa hardware. So ganun rin guys dito sa Steam Deck. So usually guys, yung mga game developer, ina-adjust nila yung games nila para gumana guys sa Steam Deck. Hindi ka makakagi dito guys sa MSI Clo at syempre dito sa ROG Ally X na ito mismong device na to yung nag-a-adjust para doon sa games. Kaya mapapansin nyo guys, itong mga PC gaming handheld na to, nagre-release sila halos 1 to 2 years, meron silang mga bago. Kasi nga guys, kailangan nila ng mas malakas sa processor para nga guys gumana yung mga games na yon. Hindi ka mga guys ng Steam Deck, kailan pa ba huling ni-release to? Itong Steam Deck na OLED. So matagal na rin to. Pero hanggang ngayon guys, yung mga games na yun gumagana pa rin dito sa Steam Deck OLED. Kasi again and again and again, yung mga games na yun guys ay ina-adjust ng mga developer yan para doon sa Steam Deck. So next na dahilan naman guys, syempre ito yung dahilan ng lahat ay yung kanyang presyo. Ito kasi talaga guys yung isa sa pinakamura ng PC gaming handheld. Kung i-compare mo siya guys sa mga nasa mesa na to, kasi ito ay 57, ito naman nung release nito 65. Kasi 2TB version to. Ito naman 57 rin to. So ang katulad niya guys ay itong Nintendo Switch. Na ngayon guys is 28,000 yung presyo nito. So ang Steam Deck guys, ang brand new price nito is 35,000. So bakit nila guys nagbebenta ng murang Steam Deck? Unang-una nga guys, kasi sila rin yung nagbebenta ng games. Katulad rin siya guys ng Nintendo Switch 1 at syempre ng Nintendo Switch 2 na yung Nintendo rin guys yung nagbebenta ng game. Kaya nga makakabili ka guys ng Nintendo Switch na OLED sa ngayon for only 15,000, brand new na siya. Tapos kapag Switch Lite naman, 8,000 pesos, brand new na siya. Kasi guys, bumabawi sila sa sales ng game. So ganoon rin guys dito sa Steam Deck. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang Steam Deck sa kanila ka rin bibili ng game, which is yung Steam Store nila. Pwede nilang ibenta ng mababa to kasi babawi sila guys sa sales naman ng mga games. At syempre, kung pag-uusapan natin yung value for money, yung presyo nito sa kakayahan niya nito, sobrang sulit guys ng presyo ng Steam Deck sa kakayahan niya. So hindi man siya yung pinakamalakas na gaming handheld na kamukha nga nito, pero marami talaga guys na games na gumagana dito kasi nga yung mga games na yun ina-adjust yun guys para dito sa Steam Deck. And kung dati ka na guys na console gamer, kamukha ng PlayStation, Xbox, and syempre Nintendo, and gusto mo guys mag-transition to PC gaming kasi nga guys, ang PC gaming ang pinakamalaking library sa lahat. So mas malaki pa siya sa library ng Nintendo, mas malaki pa siya guys sa library ng PlayStation. So kung gusto mo guys ng pinakamaraming games talaga, syempre PC gaming ang kailangan mo. And guys, kung medyo tight yung budget mo at hindi ka makabili ng desktop na malakas, highly recommended talaga guys bumili ka ng Steam Deck. And sumunod guys, kung ang iPhone meron siyang ecosystem, so ang Steam rin guys meron rin siyang ecosystem, no? So pwede kang maglaro guys sa Steam na mga Steam games mo. At the same time guys, magsisync yan kung lalaruin mo yan guys sa ibang gaming handheld mo kamukha nito, kasi pwede ka rin mag-install ng Steam dito. And pwede rin guys sa laptop, pwede rin guys sa desktop. So pwede ka guys mag-install ng Steam doon. Halimbawa guys, meron kang gaming laptop o gaming desktop, tapos sobrang lakas guys ng gaming desktop mo o laptop mo, and kaya mo guys maglaro doon ng mga AAA game. Tapos aalis ka guys ng bahay at gusto mo guys ituloy yung nilalaro mo doon sa laptop mo, pwede yung dito guys. So, ibig sabihin nun, yung mga games mo sa laptop mo, through Steam, magsisync siya dito. So, pwede mo guys ituloy dito yung games mo. Yun nga lang guys, syempre, mas mababang quality na siya kaysa dun sa gaming laptop o gaming desktop mo. Pero ang importante dun guys, nadadala mo guys yung mga games mo kahit saan. Tapos, pag uwi mo ulit ng bahay, and gusto mo na naman guys laruin yung mga Steam games mo sa mas malakas na gaming laptop o gaming desktop, yung laro mo naman dito guys, pwede mong i-continue dun sa laptop o desktop mo. O di ba sobrang astig. Actually guys, pwede mo nga rin yan i-continue kasi nagsisync rin yan dito at syempre dito. Pero iba pa rin talaga guys kapag ka SteamOS yung ginagamit mo. Unang-una nga guys, no, kamukha nito, yan o, ino-open ko yung Steam eh, nag-hang siya. Hindi ka mukha guys kapag dito ka talaga sa Steam Deck naglalaro, talagang sobrang optimize niya talaga. Wala kang magiging problema talaga dito kahit hindi ka techie. Sobrang daling gamitin ito. And sumunod na dahilan guys, no, kung bakit Steam Deck pa rin, kasi nga gawa to ng Valve eh, no, makikita nyo naman sa likod may nakalagay na Valve. Yun yung gumawa guys ng Steam.
Steam. Syempre, ito yung pinaka-baby nila. Kaya yung suporta talaga nila dito, grabe, 100,000%. At the same time guys, may mga community na talagang fanatic rin sila ng Steam Deck. Kaya guys, marami kang mahihinga ng tulong kapag ka may problema ka sa Steam Deck. Na napakadalang naman nun. And syempre nga guys, dahil nga supported to lagi ng Steam Deck, lagi siyang may update. Kaya mapapansin nyo dito na minsan tuwing ino-on nyo to, may makikita kayo dito sa tabi ng Wi-Fi na meron na namang update yung Steam. So pag may mga update guys, nakakaabala talaga sa oras yan, pero kayo mapipikon. Kasi nga guys, yun yung dahilan para mas maging smooth yung experience mo dito sa Steam. Hindi ka mukha dito guys sa mga handheld na to. Ayun, naghang pa rin siya, hindi pa rin siya nawawala. Na ang update nito guys ay galing sa Windows. So ang Windows naman guys, ang update niya naman ay hindi naman para sa games eh. Usually ang update niyan guys is para dun sa Windows, sa security niya o sa mga bug fix niya. Hindi ka mukha guys dito sa Steam na usually talaga ang update dito is para mas mapaganda yung gaming experience mo. Next na dahilan naman dito guys, syempre yung paborito ko nga rin dito sa Steam Deck, which is yung kanyang ergonomics. So kung matagal ka na nga ulit na nanonood ng vlog ko, alam mo na ito yung pinaka masarap hawakan para sa akin kasi makanto siya. So pwede mo siyang hawakan ng isang kamay at pag naglalaro ka nito guys, kahit ilang oras ba hindi ka mangangawit dito. Sobrang ganda ng ergonomic nito. Hindi ka mukha nito, yan oh, medyo flat to eh. Or yung iba naman masyado siyang curvy. Kaya pag ginawa mo siya ng isang kamay, parang mahuhulog siya. Ito rin, medyo curvy rin to. Lalo naman to guys, itong Nintendo Switch, di ba flat talaga to? Kaya nga binilang ko siya ng grip eh, para mas masarap siyang hawakan. Kasi guys, kung wala tong grip, grabe, ang sakit sa kamay nito. So ito guys, Steam Deck kahit na wala pa tong case. Actually, masasarap nga itong hawakan pag wala siyang case. At guys, bukod nga sa masarap siyang hawakan, ay magaan talaga to. So kahit ilang oras ka naglalaro nito, hindi ka mangangawit. And isa pa guys, sa unique features ng Steam ay itong dalawang trackpad na to. So kung may mga games ka na gumagamit ng mouse, ito maganda tong gamitin. Kasi yung ibang gaming handheld, kamukha nito wala siyang trackpad. Ito namang Lenovo Legion Go S, meron siyang trackpad kaso sobrang liit ng kanyang trackpad. Then ito namang ROG Ally X, wala rin siyang trackpad. So kung yung games mo guys ay usually gumagamit ng trackpad, so the best guys na piliin mo itong Steam Deck. At isa pa guys sa maganda dito sa Steam Deck OLED, syempre yung kanyang battery life. Legit talaga guys na kahit 50 Wh lang yung kanyang battery capacity ay sobrang tagal talaga nitong malobat. Nakikipagsabayan to guys kahit dun sa ROG Ally X na 80 Wh yung kanyang battery, or dito sa MSI Clo 8AI na 80 Wh yung kanyang battery. Konting-konti lang guys yung nilamang nun, pero makikita mo naman 50 Wh versus 80 Wh, kahit na ganun lang yung battery ng Steam Deck, ang tagal talagang malobat nito. So nakakadagdag talaga siya guys doon sa sinasabi natin na talagang gaming handheld siya. Syempre pag sinabi mong gaming handheld, dapat nabibit-bit mo yan kung saan-saan at hindi ka masyadong nag-worry about sa battery life. So conclusion lang tayo guys, Steam Deck pa rin ang bilin mo ngayong 2025 kung ang priority mo ay ease of use, yung madaling gamitin, at syempre yung best value para sa pera mo. Kasi yung presyo niya, sa kakayahan niya, sobrang sulit niya talaga. Pangalawa guys, ang usualing nilalaro mo dito ay mga library ng mga indie games, retro games o mga lumang AAA games na title. Hindi mo na guys kailangan ng mga high-end na graphics. Kasi katulad ko, hindi naman talaga ako naglalaro ng mga bago na mga games ngayon. So hinihintay ko lang kasi yan na lumabas sa PS Plus para hindi ko na siya kailangan bilhin. Kaya mapapansin nyo guys, itong Steam Deck ko, ang mga games ito mga luma. Ayan Assassin's Creed 2, Batman, Left 4 Dead, ito Pac-Man, SpongeBob, Tomb Raider. So yan guys yung mga games ko. So kung katulad rin kita na mahilig ka sa mga ganyang games, yung hindi masyadong latest na mga games, grabe guys, sobrang sulit ng Steam Deck kasi kayang-kaya niya yan. And syempre guys, kung gusto mo talaga ng console-like experience, kamukha nitong Nintendo Switch 2, na halos hindi ka na gumagamit ng touchscreen, ito talaga guys, sobrang seamless nito, sobrang ganda niya talagang gamitin, na talagang iba talaga. Hindi ko masyadong ma-explain kung bakit ganun, pero iba talaga yung feeling kapag Steam Deck yung ginagamit mo. Hindi nga kamukha nito guys na para siyang laptop o para siyang desktop na pinaliit mo lang siya, kaya minsan gumagamit ka ng touch. Syempre pag Windows, kailangan mo minsan ng mouse, wala nga tong mouse, kaya minsan mahirap talaga siyang gamitin Ang Steam talaga guys, iba talaga. Kaya nga ito, bumili rin ako nito. Itong Lenovo Legion Go S na Steam OS rin siya. Kaya mapapansin nyo dito na talagang ang sarap niya rin gamitin. So ito naman guys yung mga dahilan kung bakit hindi mo kailangan bilhin ng Steam Deck ngayong 2025. Syempre unang-una niyan, kung yung mga games na nilalaro mo is yung mga latest talaga na mga games. Kamukha ng Expedition 33 or yung Doom The Dark Ages. So kung gusto mo guys ng mga pinaka magagandang graphics and performance nun,
Syempre, bumili ka guys nung mas malakas dito sa Steam Deck. Kamukha nito, itong MSI Clo na 8AI. Ito kasing ROG Alex, hindi ko na siya recommended, no? Kasi magkasing presyo lang naman to, pero mas malakas yung performance nito. And sumunod naman guys, kung hindi naman issue sa yung pera, at gusto mo guys ng SteamOS pa rin, so ito guys yung bilin mo. Ito yung pinakamagandang gaming handheld para sa akin sa ngayon. Itong Lenovo Legion Go S na SteamOS Z1 Extreme na variant. So huwag kayo malilito guys, no? Kasi meron nitong isang variant na mas mura, yung Z2 Go. Kasi baka bentahan kayo nun. Sabihin nyo, sir, kamukha naman ng itsura nung sa'yo eh. So guys, kamukha ng itsura yan, pero yung nasa loob niyan guys, magkaiba. Kasi ito nga, Z1 Extreme, yun naman guys, Z2 Go. So kung may mga nakalimutan pa ako dito na mga dahilan, so mas maganda i-comment down below mo para mapag-usapan natin yan. Syempre, kung nakatulong naman sa itong video na to, makapag-decide kung Steam Deck pa rin o gusto mo ng iba ng gaming handheld. Syempre, wag mo naman kakalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko, i-like mo na rin tong video na to, at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa mga gadget. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!